Amen. Niabot na ta sa usas pinakaimportante nga bahin sa ato ang gathering karon, ang pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. So please bear with me because kita na to ang ato ang kuan karon, walay kuryente. So but dili kapunggan ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay dili ginapos ang pulong sa Ginoo nga dili pwedeng paminawon kung walay elektrisidad. So inyong mga Biblia palihog, abrihin ninyo sa Salmo Usagatus, okay? Psalm 100 mga kaigsuonan. And let me read to you this whole chapter. Okay, don't worry, ang Psalm chapter 100 is only 5 verses. If you're there, please say aloud and heartily amen. Okay, so palihog pagbarog atong tagaag pagtagad ang pagbasa sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The Bible says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto His name, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for allowing us to be gathered, Lord, despite aning walay kuryente, Ginoo, but ang imuhang grasya magpadayon nga maguban ug maghatag kanamong kadaugan, Ginoo. I pray that the power of the Spirit will be upon us tonight, and let every heart be kindled with, and our souls be kindled with the fire of your Spirit, Ginoo. I am praying, Lord, nga ikaw maghatag og kaalam sa imong ubos nga alagad, Ginoo, and let the people see you in this message, Lord, and let us be thankful, Ginoo, sa imong goodness, sa imong kaayo, o sa imong gugma sa mga kinabuhi, especially, Ginoo, sa Villafuerte, Boloron family. I am praying, Lord, that there will be victory, Ginoo, tonight. Gapusa ang gahom sa kaway, na dili arang makadisturbo ka namo, Amahan. Salamat sa pagtubag, nini nga mga paghangyo, sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ng tanan. Amen. Amen. Palihog, banglingkod ang tanan. I would like to entitle the message this evening, Thankfulness to God. Thankfulness to God. Ang pagka mapinasalamaton ngadto diha sa Dios. Okay, thankfulness to God. As believers of the true God, we are called to be holy, loving, faithful, for these godly traits reflect the character of God. So through these traits, godly virtues, kaning pagkabalaan, pagkamahigugmaon, o pagkamatinumanon, or faithful, it reflects the character of God. So, makitaan, pinaagi niini, ang karakter, ang kinaiyahan sa Dios mga kaigsuonan. O kita, isip mga sumusunod sa Dios, we are expected to follow also the traits of God. Remember nga ang Biblia mga kaigsuonan, dili lang ni siya libro nga naghatag sa atoa og dugang kahibalo. Ang Biblia pod naggiya pod sa atoa kung unsaon pagkinabuhi. And you will not profit in the word of God if you only learn from it and not apply it sa atoang mga kinabuhi. So mga kaigsuonan, as what I am always telling you, the best part of a sermon is when it is already applied sa atong mga kinabuhi. Kung sabay pulos sa atong pagpaminaw, kung dili nato ni tumanon, kung dili nato ni ikinabuhi. Di ba? Makadungog bitaw ka usahay mga kaigsuonan sa mga estudyante. Nga unsa may pulos ni akong pagtuon-tuon ani oy nga pag magtrabaho nako, di man ako ni magamit, di ba? So ang atong purpose mga kaigsuonan, why we are learning things is for us to use the things that we have learned from the Word of God. You see? Ay nato makitaan, there is always reason, na magay rason nganong nagatuon ka para nang kuan, para nang mathematics. Nganong nagatuon man kuaning mathematics nga pag-abot sa panahon nga akong trabaho kay wala may kalabutan ng math.
But ato makitaan mga kaigsunan, mathematics is a very, very important training sa ato ang problem solving, sa ato ang mga hunahuna, sa ato ang mga critical thinking in everyday lives. So there are purposes. How much more ang pulong sa Ginoo? Dako kay siyang purpose itong kinabuhi mga kaigsunan. And I hope ang pulong sa Ginoo dili lang magpabilin nga knowledge, but it will become a wisdom, because knowledge is only in the know. You know the things that is written in the Bible, but you are not applying it rightly. Mahimo lang wisdom ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi kung imo na ni siyang i-apply sa insaktong pamaagi mga kaigsunan. And now, we ask, how can we exalt and acknowledge these characters of God in my life? This, kaning yang holiness sa Ginoo, ang pagkamahigugmaon sa Ginoo, ang pagkamatinumanon sa Ginoo, His faithfulness. How can I uphold this and acknowledge this sa akong kinabuhi? We must be humble, contented, and thankful in order to more reflect God's traits in us. Kanang mga kinaiyahan sa Dios sa atong mga kinabuhi, nang hinahanglan tag pagkamapayubsanon mga kaigsunan, contentment o pagkamapinasalamaton. It's very, very important virtues kung imong tanahon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Humbleness, acknowledge God's majesty and worthiness. And ato makitaan mga kaigsunan nga He is worthy of our unreserved effort. So we must be humble toward God. Mapaubsanon ta, atubangan sa Ginoo. Contentment shows God's grace in our lives. So kontento ka, why? Because you know, your provider and your protector is God. Di ba? Nagsaad ang Ginoo, I will never leave thee, nor forsake thee. That's why we will not covet anything. Okay? Nga naman, because God is our provider. Pananglitan karon, magbagot-bot ka sa imong kinabuhi, nga naman gyud ning ubang mga tao nga inaani man sila o niya ako inaani lang man ko. You see, that is a slander before your Father in heaven. Nga naman, it is because you are actually saying, Lord, you did not give me what I want and what I need. You see, so we have a Father in heaven mga kaigsunan who knows the best for us. So we are contented. Why? Because we know that God is our provider, our protector. Now ato makitaan thankfulness. Thankfulness upholds the goodness of God. Atong ginapakita, ginapadayag ang gitawag nga maayo ug pagkamanggihatagon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now tonight, we shall focus on thankfulness to God. Atong i-focus ato ang panaghisgot dinha sa thankfulness to God. So we will not focus our lesson tonight adtong tanan nga mga virtue nga akong gisulti sa inyo because it will not the time will not allow. So we will focus sa ato ang pinasalamaton diha sa Ginoo. Since it is our prayer gathering tonight is also thanksgiving sa grasya Ginoo sa kinabuhi sa atong mga igsuon. Now, through it, we recognize His goodness and faithfulness that constantly provides and care for us both physically and spiritually. So that is how we acknowledge that God provides constantly, cared for us physically and emotionally, pinaagi sa ato ang mapinasalamaton mga kaigsunan. It shows that we are totally dependent to Him. So sa diha nga ang tao gani, ang Kristohanon gani, kanunay nagapasalamat sa Ginoo, iyang ginapakita sa Ginoo nga Lord, I am dependent sa imuha. Nagsalig ko sa imuha Ginoo, naghulat lang ko kung unsa ang imuhang kabubuton sa ako ang kinabuhi. So that is how we show God that we are grateful sa iya nga kita naghulat sa iyang mga panalangin, being thankful. Na atong tanahon karon in a closer look, ang ato ang ginahisgutan karon mga kaigsuonan nga pagka mapinasalamaton. Na number one, ato i-consider, thanking God is very, very important for Him. Now, ang atong pagpasalamat sa Ginoo, para sa Ginoo, importante kaayo. You see? So, big deal di ay kay sa Ginoo nga ang mga Kristohanon magpasalamat sa iya. You see? Gusto gyud ay kaayo sa Ginoo nga kita magpasalamat sa iya. Now, ito nang i-establish karon nga naman. To fail to thank the Lord is a great sin.
You see, sala, dakong sala, atubangan sa Ginoo, ang tao nga dili mapinasalamaton. Kung dili ka magpasalamat sa Ginoo, dako kay nang sala mga kaigsuonan. Now, sa ato pa, kaning ato ang panagtapok diri karon, it is also a thanksgiving sa adlaw ng tawhan sa atong mga igsuon ni Brother Narding ug ni Sister Presi. You see? So, meaning mga kaigsuonan, kani nga panagtapok karon, wala ni siya nasayop. Nalipay kaayo ang Ginoo nga nagtipok ta karon nga nagpasalamat sa iyaha. Why? Big deal kaayo para sa iyaha nga ang mga Kristohanon, ang mga katawhan magpasalamat gyud sa iyaha. Now, let me show it to you mga kaigsuonan. Open your Bibles there in Romans chapter 1. Romans chapter 1 mga kaigsuonan. Abrihin ninyo inyong mga Biblia. Okay? So siguro ang uban maglisod, so you have your cellphones. Kung pwede ninyo abrihin yung cellphone, kaya ang cellphone hayag man ang inyong cellphone, pero ay lang po ninyo ilakbit sa Facebook ha. Palungan ninyo ang inyong mga data. Kasi na mag-Facebook ba? Okay? So Romans chapter 1, verse 21 o verse 22 mga kaigsuonan. Tanawan ninyo yung mga Biblia. Kung tinabangay ta, so encourage me to preach. If I say, if you're there, say amen. Amen. So, okay? So verse 21 to 22. Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. So, unsa kuno ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan? Apostle Paul was speaking to a specific group of people nga wala nila himayaa ang Dios ug wala sila nagpasalamat sa Dios. Ug tungod niini, because they refrain to glorify and to thank the Lord, their imagination and foolish heart was darkened. So meaning, nabugo sila. Nahimo silang buang. Dili buang nga kanang nagguid-guid og lata, kung dili foolishness in the sight of God. You see, nahimo silang buang atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Ingon pa ang Biblia verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. Nag-ingon sila nga sila manggialamon, nahimo nanoon silang walay kahibalo. They became fools or buang sa Bisaya pa mga kaigsuonan. Now, atong makitaan nga sa Biblia, ang buang nga ginaingon diri, not necessarily nga katong naguyod-guyod og lata nga nawala sa iyang kaugalingong pangisip. Usahay, haruhay pa to sila. Katong mga tao nga nawad-an silang kaugalingong pangisip nga numan because nawala ang ilang tulubagon sa Ginoo. You see? Pero atong makitaan mga kaigsuonan, kita nga sakto atong pangunahuna natay tulubagon sa Ginoo. Na atong makitaan ang kaning mga buang nga ginaingon sa pulong sa Ginoo, they are the people who hear the truth, who knew the truth, but refused to believe it. You see? Maayo ang ilang hunahuna, maayo ang ilang utok, but they have followed what they want rather than what God wants. So they became fools. So man nagsugod nga nahimong darkened ang ilang mga imagination that they became full. Nagsugod mga kaigsuonan when they refused to glorify and be thankful sa Ginoo. Now, to glorify God is to acknowledge His majesty and worthiness of the worthiness of His person. Thanking God is to acknowledge the goodness of His person in providing and caring for us. Ako nang giingon sa inyo kanina. So, when they refuse to glorify and give thanks to God, as a result, God withdraw His grace from them. Di ba? So, mga kaigsuonan, ang Ginoo napuno gyud kaayo sa grasya. Ang Ginoo mo bless gyud og mo panalangin gyud. Pero kung ang tao gani dili niya himayaon ang Dios, dili niya ibalik ang himaya sa Dios, og dili niya pasalamatan ang Dios, bawion sa Ginoo ang grasya. Natanawa gani mga kaigsuonan ang verse 24 paingon sa verse 25 mga kaigsuonan. Tanawan ninyo yung mga Bible, Romans chapter 1. If you're there, say amen. So sumpay lang. Wherefore tungod niini God also gave them up to uncleanness
to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever and ever. You see, so God gave them up. Gipasagdan sila sa Ginoo. Wala na nanumbaling ang Ginoo sa ilaha. Why? Nagsugod sa diha nga wala nila gibalik ang himaya ug wala sila magpasalamat sa Ginoo. Di ba? One of the best example ni ini mga kaigsuonan is Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, he was one of the greatest men nga nagtukod og empire. Na ato makit-an, the Babylonian Empire was one of the greatest empire. Sa pananahon nga nakita ni Nebuchadnezzar, nag-explain ni Daniel mga kaigsuonan, the Babylon is the head, which is the gold. So gwapo gyud kayo ang head, ang gold nga mao ang Babylon mga kaigsuonan. So one of the best empire nga natukod sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan, the Babylonian Empire. Natukod nila mga kaigsuonan ang the Hanging Garden nga one of the wonders of the ancient worlds. So grabe ang ilang mga gipangtukod nga mga gambalay. So grabe kayo. But now, usa ka adlaw ni bangon si Nebuchadnezzar, unya gitan-aw niya yang gingharian, niya na siya tan-awan ning dako kay naging harian ang Babylon. Natukod ni tungod sa akong kaalam, tungod sa akong kusog, tungod sa akong kahibalo. Wala niya gihatag ang himaya ug ang pagpasalamat sa Dios. Unsa man ang gihimo sa Ginoo sa iya, gibawi sa Ginoo ang tanan. What happened? Nabuang siya for 7 years, literally. You see? Nikaon siya og sagbot, nitag-as ang iyang mga kuko, nitag-as ang iyang mga balahibo, nangutkot sa sayuta. And some scholars believe nga ang nahimo niyang zookeeper is si Daniel himself, ang nabantay kaniya. You see? And it takes for 7 years nga mag-antos si Nebuchadnezzar nga gikan sa pinakabantugan nga hari hangtod nga nahimo siyang utok mananap for 7 years in order for him to learn to give back God the glory. So mga kaigsuonan, I am calling to you karon. Ayaw na ninyo hulata pa nga bawion sa Ginoo ang panalangin sa inyo ha. Bawion sa Ginoo ang kaalam sa inyo ha, because you refuse to glorify and to thank the Lord. And we praise and thank the Lord mga kaigsuonan nga karon nagtipok ta. Why? Because we are gathered to thank the Lord. We praise and thank the Lord for that. Now, another example that I wanted to show you mga kaigsuonan about thanking the Lord is in Luke chapter 17. Abrin niyo yung mga Bible mga kaigsuonan. Luke chapter 17. Okay? If you're there, please say amen. The story goes, sa verse 11 to 19 mga kaigsuonan, the lepers. Nay napulo ka mga lepers mga kaigsuonan in this story. And ato makitaan nga in verse 13 ta magsugubasa na lang, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Ayuha mi Ginoo. Okay? And Jesus Christ nagingon, ako iparaphrase ang story, ipakita ang inyong mga kaugalingon sa pari as a testimony nga naayo na mo, the priest at the time of Christ. While they are on their way, hinay-hinay, nangawala ang ilang sangla. And sangla is one of the worst nga sakit at that time mga kaigsuonan. It means nga, even your own family, dili ka pwede makiuban. So walay makatabang sa ilaha, emotionally, spiritually, physically, kay nahimo silang outcast. Dapat dili sila mosulod sa syudad. O kung muagi manggaling sila syudad mga kaigsuonan, dapat mosagit silang mahugaw, 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 nga naman, para ang mga tao nga nakadungog sa ilaha, magpalayo ng daan. You see, grabe ka lonely ilang mga kinabuhi. Outcast sila. Grabe ka sakit ang ilang mga ginaantusan nga mga sakit mga kaigsuonan. You see, physically ill pa, emotionally ill pa, kay bawal mo dool silang mga pamilya. You see? So, but Jesus Christ healed them. Giayos lang ni Jesus Christ mga kaigsuonan. In verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Samaritanhon pa yun. You see? The Samaritan is the enemies of the Jews.
And historical ang ilang problema. Okay, and I have already explained why nganong nay problema ang Samaritan in the church. Now, in verse 17, mga kaigsuunan, tanawa ang gayon ni Jesus Christ. And Jesus answered, said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Di ba na may napulo kabuok nga nalimpyuhan? Asa naman ang siyam? Nganong kanimang isaraman ang nakabalik, nagpasalamat? You see? And Samaritan pa yun. Jesus Christ was a Jew. And that person was a Samaritan, mga kaigsuunan. Di ba? Ang mga Samaritan, they are half Jew, half other race. Kay sa panahon, mga kaigsuunan, sa pagsakop sa Assyria, sa Northern Kingdom, na ay mga nangabilin nga Hudiyo dito. Katong mga maluyahon. Unya, ang hari sa Assyria, gibutangan niya og lahi nga mga tribo ang Northern Kingdom, ang Samaria. Mao na ang nagka-intermarriage sila. Pagbalik karon kina ang Southern Kingdom na capture man pud sa Babylon, pagbalik karon sa mga Hudiyo sa Jerusalem, ang katong mga taga North nga mga half-breed nga mga Hudiyo nga naidugo nga lahi nga mga race, niadto dito sa Jerusalem, kay ngano man mutabang daw sila og tukod sa templo. Unya katong mga Hudiyo nga gikan sa Babylon, wa hala nanugot. Di may musugot nga mutabang mo. Mao na didto nagsugod ang panag-away sa mga Samaritanhon ug sa mga Hudiyo. Mga kaigsunan. Kaning mga Samaritanhon nasa dugo nga Hudiyo. And kani nga kabalo ka ang mga Hudiyo nga ang mga Samaritanhon. Pananglitan karon sa karinderya. Ang Hudiyo ni kaon gigamit niya ang kutsara o plato, bisan pa og gihugasan na di na siya mogamit nganuman tungod kay gigamit sa usa ka Hudiyo. Ina nakakalaban ang Hudiyo ug ang mga Samaritanhon, mga kaigsunan. San pa gihugasan na siya. You see? Ato makit-an usa ka Samaritanhon ni balik nagpasalamat. Unya si Kristo Jesus, mga kaigsunan, nangita. You see? Gipangita niya katong gitawag nga siyam. Now, we are very, very similar to the 9 people. 9 lepers nga wala nagpasalamat. We are very, very anxious. Anxious kahit nga, Ginoo, please, ihatag yun ni sa ako, Ginoo. Ginoo, please, grabing hangyo sa Ginoo. Halos gitawag nga hilakan gyud ang Ginoo para lang gyud mangayo. In paggahuman, mga kaigsuunan, when that blessing came, pag-abot sa panalangin, we are very, very careless to thank the Lord. And that's a problem. You see, some people make promises, Ginoo, kung imo lang ning ihatag sa kuha, Ginoong Dios, mag-faithful na gyud ko simbahan, magsimba na gyud ko, Ginoo, mga lagad na gyud ko sa imo. And when God gave the blessing, sa may nahitabo, mga kaigsuunan, that very thing nga imong ipangayo sa Ginoo, mo na himong hinungdan nga di ka makapangalagad kaniya. And that's a big, big problem, mga kaigsuunan. I hope it will not happen. You see? Kay si Jesus Christ, kung imong tanawon, gipangita niya sa verse 17, di ba? Unsay giingon niya? Were there not 10 cleansed? But where are the 9? The Lord was looking for the other 9. Thanking Him for what we receive is very important for God. God is very much aware today when we fail to thank Him in every blessing and favor we receive. So meaning, mga kaigsuunan, og naay blessing, og naay favor nga imong nadawat sa Ginoo, unya, wa ka nagpasalamat? Mo nang Ginoo, asa naman to si kuan? Di ba nangayo man to sa kuha og kaayuhan? Nangayo man to sa kuha og kaalam? Ngayo man to sa kuha og panalangin? Naman, wala man lagi nagpasalamat. Jesus Christ, nangita siya. Naman ang siyam? Isa ra man lagi ang nabalik para magpasalamat. And kabalo ka, mga kaigsunan, unsay nahitabo atong nagpasalamat? Gidugangan sa Ginoo ang panalangin. Katong siyam, ang ilang panalangin, physical healing lang. Pero, kaluwasan sa kalag, wala nila naangkon. Kung tanawon ni mga kaigsuunan, ang verse 18, there are not found that return to give glory to God, save these strangers. Stranger, verse 19, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. So, he was not healed physically, but he was healed spiritually also. Naayo ang iyang lawas, apan, naayo pod ang iyang kalag, mga kaigsunan. Naluwas pod siya. You see? So atong makit-an, gidugangan sa Ginoo ang panalangin to those who are people who are thankful. You see? So we must be very, very thankful sa Ginoo. Nga naman, kay ang Ginoo nangita gyud.
nga ikaw magpasalamat. Kung si Ginoong Hesus gipangita to niyang siyam, ikaw pod karon igsoon. Kung nagihatag ang Ginoo sa imuhang kinabuhi, nangita pod siya sa imuha para ikaw magpasalamat. And I hope tonight you will thank the Lord. Pasalamatan nimo siya because we are created to thank the Lord. In Revelation chapter 4 verse 9, even the holy angels, they pray, they glorify God and give thanks to God. So meaning, kung ang tao ganay karon muhunong nagpagpasalamat sa Ginoo, nawala na ang usa sa mga importante nga purpose nganong buhi siya. We are alive. Why? One reason is to glorify and to thank the Lord. Now in another example mga kaigsuunan is si Daniel. Padamdam mo Daniel, di ba si Daniel mga kaigsuunan, gikaibugan siya sa mga ubang mga kaubanan niya because na-promote siya as one of the leaders of the prominent people in Babylon sa panahon ni Belteshazzar. Na ato makitaan mga kaigsuunan nga ang iyang mga kaaway naghimo karon og kasulatan papirmahan sa hari nga si bisan kinsa nga mogampo og mangutana sa ilahang Dios gawa sa hari for 30 days ilabay sa langob sa leon. And pagkadungog ni Daniel mga kaigsuunan nga napirmahan na sa hari, nasilihan na. Sumala pa niya sa Daniel chapter 6 verse 10. Tanawon nimong Biblia mga kaigsuunan. Si Daniel susama sa iyang niandan, miadto sa iyang kwarto, giabrihan ang bintana, nagatubang sa Jerusalem, nagluhod og nagpasalamat sa Dios diyas pagampo. You see? Sumala sa iyang na andan. Wala to nga nanungog si Daniel. Kaya nga naman, from the very beginning, naandan niyang magpasalamat sa Ginoo. And it's hard to thank the Lord sa panahon nga naikalisod, di ba? Pananglitan, naipag-antos ang imong kinabuhi. Naikalisod. Uy, grabe kaayo. Isod kay magpasalamat sa Ginoo. Daniel mga kaigsuunan. Even in this great trial sa iyang kinabuhi, nagpasalamat siya sa Ginoo. No wonder he was saved by God. Why? Because he was a thankful man. We are commanded to thank the Lord. And everything give thanks, ingon pang pulong sa Ginoo. So mga kaigsuunan, in every situation, we are commanded to give thanks. Nag-antos ba ka? Pasalamat sa Ginoo. Nagsakit ba ka? Pasalamat sa Ginoo. Nagmalipayon ba ka? Pasalamat sa Ginoo. Naglisod ka? Pasalamat sa Ginoo. In every situation, give God thanks mga kaigsuunan. Mao nay gitudlo sa balaang kasulatan. Regardless of your emotion, regardless of your situation, thank the Lord. Daniel, nagpasalamat siya. And I pray that, and I believe that Daniel also prayed for deliverance. Pero, nagpasalamat siya. Di ba? Pag maglisod, bitaw ka, na kay problema, sayo na kay, Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, grabe kay akong problema, Ginoo. Luwas sa taong ko, Ginoo. Sayo na kay naisulti. Pero ang pagpasalamat, lisod kayo. But higala igsoon, we must thank the Lord. Kabalo ka, it is supernatural to thank the Lord. Kaya nga naman, bisan pag unbeliever, bisan pag tao nga wala nakasulod sa simbahan, kaysa siyang kinabuhi, pag maglisod na, makabalo ginagpangayaw sa Ginoo, Lord, tabang Ginoo. Unbeliever ba na o dili? But mga kaigsuunan, supernatural ang magpasalamat nga naman, ang mga Kristohanon lang ang magpasalamat sa Ginoo in every situation. You see? Now mga kaigsuunan, kung tanawon nimo ang Philippians chapter 4 verse 6, unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? Philippians chapter 4 sa verse 6, let your speech, Colossians ako na open, it's not Philippians. Okay, Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with what? Thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Usahay sa ilang tag-request, sa ilang tag-supplicate, pero nakalimuta og pag-ampo. Pagpasalamat. Partner ang pagpangayog, pagpasalamat. You see? Now, number 2 mga kaigsunan. Ato nakitaan na, nganong importante kay para sa Ginoo nga kita magpasalamat. Ikaduhang punto karon, why it is important for us nga magpasalamat. Number 1, nganong importante para sa Dios. Number 2, nganong importante para nato. It's our way of proclaiming the greatness of our God.
Ang Ginoo halangdon, ang Ginoo great. In Psalm chapter 50, mga kaigsuunan, open your Bibles there. Psalm chapter 50. Abrihin ninyo ang inyong mga Biblia, mga kaigsuunan. Okay? In verse 23, the Bible says, Whosoever offereth praise, glorifieth me. And to him that ordereth his conversation aright, I will shew the salvation of the Lord. So if you offer praise to God, and thanksgiving, you are glorifying God. Imong ginalipay o ginahimaya ang Ginoo. In Psalm 106 verse 1 and 2, mga kaigsunan, tanawan ninyo yung mga Biblia. Psalm 106 verse 1 and 2, Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can show forth all His praise? You see? His mercy endureth forever. So our thanksgiving and praise glorify God, and we are showing His goodness, we are proclaiming His greatness to other people. Nagpasalamat kas Ginoo. It is a sign that we already receive His blessing. Kung ang tao gani gapasalamat sa Ginoo, di ba? Kanus amang ka magpasalamat kung nakakay na dawat. So meaning, kung ang usa ka Kristohanon nga mapinasalamaton kay sa Ginoo, meaning na siya nadawat gikan sa Ginoo. So mga kaigsunan, tanawa gani ang Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 sa verse 3, mga kaigsunan, tanawa ninyo yung mga Biblia palihog. Ephesians 1 verse 3. If you're there, say amen. Sinsay ko ninyo kay medyo galis o tapli kay daghan ginhawiran. The Bible says, okay, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, look at that, past tense, who hath blessed us with what? All, tanan, not some, not few, but all spiritual blessings in what? Heavenly places in Christ. You see? In heavenly places. Tanawa na nga panalangin. Naapaka diris kalibutan. Pero napuno na kagpanalangin in heavenly places, mga kaigsunan. And tanan pa yun. You see? So ato makitaan mga igsoon, it means that you are saved. It means that you already have part in heaven. It means that you have assurance. Nganuman, saynan ka? All spiritual and heavenly blessings is yours in Christ. So meaning, wala gyud kay gitawag nga rason nga di magpasalamat. So ang tao nga nakadawat na niini nga panalangin, mapanasalamaton kayo. And if you are very, very thankful, it is a sign nga nadawat na nimo ning mga butanga, mga kaigsunan. It highlights our humility before God. Our thanksgiving highlights our humility before God. We must avoid taking the credit from God. Di ba? So kung nagpasalamat kas Ginoo, meaning kay nagpasalamat na kas Ginoo, imong gi-acknowledge nga ang tanang butang gikan sa iyaha. Wala nimo gikuha ang credit. Di ba? Pananglitan karon, naay tawo nga mutabang sa imuha nga makasulod sa trabaho. Unya paghuman, ako pa. Kaya kay nako to. Di ba? Unya gitabangan lang ka. Di ba giangkon nimong credit? So, dili na gustos Ginoo. Tanawa gani ang giingon sa Ginoo gani, mga kaigsunan, unsaon niya ang mga katawhan nga who are taking His credit. You see, in Deuteronomy chapter 8, open your Bibles there, verse 11 to 14. Tanawa niyo yung mga Biblia. Okay? Beware, ingon pang Ginoo, that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I commanded this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, tanawa, basin unya, kung nabusog na mo, nakakaon na mo, nakahimo na gwapo nga balay, o nakapuyo na niini, and when thy herds and thy flock multiply, nidaghan na ang imong mga mananap, and thy silver and thy gold multiply, and all that thou hast multiply, so meaning, nidato ka in short, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee to the great and terrible wilderness, wherein fiery serpent and scorpions and droughts, where there was no water, and brought thee forth water out of the rock.
So atong makitaan mga kaigsuunan nga basin unyang makalimot ka ingon pang Ginoo nga ikaw gipanalanginan lang o gitagaan lang og kusog sa atong Ginoo. Verse 17, and thou say in thine heart, my power, look at that, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. So giangko niya, akong gahom, akong kaalam, tungod sa akong kahibalo, ako ning naangkon tanan. Verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to what? To get wealth, that He may establish His covenant to which He sware unto thy father as it is this day. Kinsa kuno naghatag power to get wealth? Ang Ginoo. Kinsa kuno ang naghatag sa gahom para mahimong mo successful? Ang Ginoo. So ayaw kalimot mga kaigsunan. You see? So anang Ginoo, basin unyag makalimot ka. You see? So sometimes og naanay kaharuhay og panalangin ang kinabuhi, some people forget the Lord. So I hope nga dili ka makalimot sa Ginoo mga kaigsunan, nga ang Ginoo ang gitawag nga naghatag og nagbless sa imuhang gitawag nga kinabuhi. Let us always acknowledge God. Tanawa si David. Di ba si David tungod kay bloody man siya, daghan siyang napatay nga tao tungod sa gera. Dili gusto ang Ginoo nga siya ang magtukod sa templo. Pero ang heart ni David, gusto gyud kay niya nga magtukod sa templo. Pero anang Ginoo, sige David, di man ka pwede magtukod because thou art a bloody man. I wanted nga ang magtukod sa templo a man with pure hands nga wala gyud say nga dili sa pareha ang David nga daghan kay napatay. Now, mahimong ma-fulfill pinaagi kang Solomon, anak ni David, because in the time of Solomon there was peace. Daghan kay kalinaw sa time ni Solomon, halos wala gira mga kaigsunan. Kay na gather ni Solomon ang fruit sa kahago siyang amahan si David. Now, pero ang gibot ni David, in order for him to have part sa pag-build sa temple, sa buhi pa siya, wala pa nahimong hari ang anak, gigather tanan niyang bulawan, tanang plata, bronze, mga kahoy, iyang giandam tanan. O iyang giingnan ng taong pag-offer mo para ato natay ikahatag sa ika-prepare sa pagtuko sa templo, pinaagi na kang Solomon. Now mga kaigsunan, kabalo ka sa gayong ni David? Tanawagan ninyo yung Biblia. In 1 Chronicles chapter 29, tanawagan ninyo gayong sa Biblia mga kaigsunan. Kuyaw kayong gayong ni David. You see? Grabe ang iyahang humbleness. Verse 13, now therefore, our God, we thank Thee and praise Thy glorious name. But who am I? Look at that. But kinsa man ko Ginoo? What is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of Thee, and of Thine own have we given Thee. You see? Ginoo, kinsa man ko Ginoo, ug unsa man ako mga katawhan nga mohatag minimo? Ginoo, ang among gihatag sa imuha, gikan lang gihapon sa imuha. Amo lang gibalik kung unsa ang imong gihatag sa imuha. Kuyaw nga acknowledgement mga kaigsunan. So David acknowledge and give God the glory. In Psalm chapter 50, verse 14 to 15 mga kaigsunan, abrihin ninyo inyong mga Biblia. Psalm chapter 50, verse 14 to 15, look at this, the relationship of thanksgiving and the relationship, mga kaigsunan, of thanksgiving and God will hear us. 14 to 15, Psalm 50, look at this, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High and call upon me in the day of trouble and I will deliver thee and thou shalt glorify me. So, na-close relationship ang atong boldness sa pagtawag sa Ginoo in time of trouble when we are very, very thankful sa Ginoo. So when we are thanking God, mapinasalamaton das Ginoo, we are actually making ourselves a favor. Nga naman, God is saying, thank the Lord, pasalamati ko, and pay your vows. And when there will be trouble, may tabo sa imuha, I will answer you. Ingon pang Ginoo. You see? So mga kaigsunan, grabe day kanindot ang pagpasalamat sa Ginoo. And it is also a cure of anxiety. Na kay anxiety, na kay kanabitang mga depressed, something like that, anxiety. Now, sa Philippians chapter 4, itong gibasa ganina mga kaigsunan. Philippians chapter 4, open your Bibles there. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo. Di ba? Di ba itong gibasa ganina ang verse 6?
But tanaw rin, if you would pray and make known to God your request and thank Him, verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Bantayan sa Ginoo siya mismo ang magbantay sa imong kasing-kasing o sa imong unahuna when you are thankful and when you are praying and making known your request to God. You see? So igsoon, cure of anxiety, pahibalo sa Ginoo imong mga hangyo. Di ba? So it helps us to be contented. We know God will give us strength in every situation. Di ba sa itong Philippians chapter 4 verse 13? Sa inyo sa pulo sa Ginoo? Ha? I can do all things through Christ. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Usahay ang mga Christian ba ilahan ng i-misinterpret. Ano man? I-misinterpret nila na. Ano man? Mag-exam ko. I can do all things. Musaka kog bukid. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kuyaw kayo ang gitawag ng misinterpretation sa mga Christians, ana. You see? Aki, makigkuan ko karon. Muadto ko karon sa ngit-ngit kay nga lugar. Unya, I can do all things through Christ. But the context, it talks about money. You see? It talks about money. Tanawa gani ang Biblia, mga kaisan. Itong basahon. Philippians chapter 4. Diba? Verse 13. Tanawa ang verse 12. In context. I know how to be what? Abased. I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound, to suffer, meaning sa kapobrehon, sa kadato, sa kagutom, sa kabusog, sa kalisod, sa kalipay. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So meaning, mga kaigsuunan, nag-ingon ang pulong sa Ginoo na kung pobre ka, naglisod ka, gutom ka, you can do it. Why? Because Christ will strengthen you. And remember, even though you have money, even though you have wealth, you also need Christ to strengthen you. Di lang ang mga naglisod, ang nanginahanglan sa kusog sa Ginoo, samot na ang mga haruhay, kay mas daghan ang naharuhay nga nalayo na noon sa Ginoo. So when we are comforted, when we have wealth, we need the strength of God more. You see? So you can do all things, meaning, Ginoo, I am contented. Nga naman, because in every situation, you will strengthen me. That's the context. Yes, and I hope we will not put the Word of God out of context. Let us be honest and be very, very sure in our reading sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. Now, number 3, because we now know kung unsa ka-importante para sa Ginoo ang magpasalamat, and we now know kung unsa ka-importante sa Ginoo na sa ato ang magpasalamat. Now, number 3 and lastly, we must strive to be thankful. Maningkamot nga mahimot ang mapasalamaton. Now, ang pagka-mapinasalamaton na ay close relationship sa imong pagkanaa diha kang Kristo Jesus, imong fellowship sa Ginoo. Now, tanawa ang Colossians chapter 2. Para tuan ning tanawa ang ingon sa Biblia, mga kaigsuonan. Colossians chapter 2. Okay? The Bible says, verse 6 to 7. Further, say amen. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Nadawat nimo si Kristo, walk ye in Him. Now, look at this. Rooted and build up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with what? Thanksgiving. So, you will abound therein. Hadapit. When you are rooted and built up, established in faith, you see? And ato makitaan, you receive Christ. So meaning, katong luwas na ka, katong narooted na kang Kristo, kung ang katong tao nga luwas na, narooted na kang Kristo, nag-abound sa pagtuo, na-establish niya sa pagtuo, ang pagka mapinasalamaton po, mu-abound po siyang kinabuhi. You see? So meaning, ang tao nga luwas, mahimo gid na sa kanunayng mapinasalamaton. Why? Because of the fellowship with Christ and with God. Now, di ba ang fellowship, kasabot mo sa fellowship, usahay man gud ang fellowship, mag-fellowship ta. Ang pagsabot sa mga Christian kung sa fellowship, mag-istorya-istorya, gitawag nga mag-uban-uban, munang fellowship. That is not the biblical fellowship nga itudlo sa pulong sa Ginoo. The biblical meaning of fellowship is sharing one thing in common. Sharing one thing in common. Now, kita karon, we can share one thing in common, itong mga pagkaon. Nagsalo tas pagkaon, so we have fellowship through the food.
Ngano man, we share something in common. Pero ang pangutana karon, unsa man ang atong i-share with God in common? Unsa man ang naa sa Dios nga mahimo pong naa sa ato nga mahimong common? Pagkaon di man mo kaon ang ginawa na. You see? Unsa man? I have told you kaniadto, it is the eternal life. Eternal life is the life of God. Kinabuhi nga walay katapusan. Kung mutuo na po ka sa Ginoo, naanapod sa imuha ang kinabuhi nga walay katapusan. So ato makitaan mga kaigsunan, that eternal life according to 1 John is the Lord Jesus Christ Himself. So God and us, we are sharing eternal life. We are sharing Jesus. That is the one thing in common. Meaning, naa sa Diyos Jesus, naa sa ato sa Jesus, naa sa Diyos ang kinabuhing dili mahuman, naapod sa imuha ang kinabuhing dili mahuman. That's why we have fellowship. We walk together with God because of eternal life. So ang mga tao nga wala pa eternal life, walay kinabuhing dayon, dili pa sila makaangkon og fellowship sa Ginoo. Nganuman, that is the true connection to God. And dili po sila makaangkon og tinuod nga pagpasalamat. Nganuman, musprang up ang pagkamapinasalamaton kung naimo na og naangkon na nimo si Kristo Jesus. You see? So higalaygson, if you are not yet saved today, kinahanglan kang maluwas. You must be saved mga kaigsunan. You must strive to be thankful. You see? O kung naangkon na nimong kaluwasan, automatically mahimo kang mapinasalamaton. Og kadtong pagkamapinasalamaton nga nasa imo ha, imo tong i-cultivate. Unsaon pag-cultivate, pastor? Nay gitudlo ang Psalm chapter 90. Psalm chapter 90 mga kaigsunan, abrihin yung mga Biblia. Psalm chapter 90 verse 1 and 2. Tanawa ang gayon sa Biblia. Lord, thou hast been our dwelling place before the dwelling place in all generation, before the mountains were brought forth, or over thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting. Now ato makitaan mga kaigsuunan that I have read the wrong verse, chapter 92 verse 1 and 2. I'm sorry for that. Chapter 92 verse 1 and 2. It is good thing to give thanks unto the Lord, to sing praises unto thy name, O Most High. Look at this. To show forth thy loving kindness in the what? And thy faithfulness every night. Now, tanawa. Every morning, show the Lord His loving kindness. Ginoo, salamat kasi mong gugma Ginoong Dios. So, thank the Lord sa iyang gugma sa buntag. Pagkagabi, ato makitaan, the Bible says, His faithfulness every night, meaning, kung giunsa niyo pag-experience ang gugma sa Ginoo within the day, pagkagabi, imo dayong pasalamatan. Ginoo, karong buntag, Ginoo, salamat, Ginoo, gitagaan ko nimo new life. I could be a blessing sa akong pamilya, sa akong mga katrabaho. I could serve you today, Ginoo. Salamat sa imong gugma. Pagkagabi, Ginoo, gitabangan ko nimo ganyan ang adlaw, Ginoo, Ginoo, gi-bless ko nimo, Ginoo, nakalahutay ko, Ginoo, faithful kay ka, Ginoo. Salamat. You see? So cultivate it. Every morning, thank the Lord. Every evening, thank the Lord, mga kaigsunan. That is how we cultivate our thanksgiving to God. You see? So prayer without thanksgiving will cost us great power in our intercession. So meaning, the power of our intercession will be removed. Mahimong walay gahom ang imong pag-ampo kung wala ka nagpasalamat sa Ginoo. So mga kaigsunan, cultivate it. Cultivate it sa imong kinabuhi. In Colossians chapter 4 verse 2, last verse. Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer and watch the same with thanksgiving. So meaning, dili pwede bulagon ang pag-ampo o ang pagpasalamat. You see? Now mga kaigsuunan, as a conclusion, unsaon tong angay buhaton karon. Unsaon no pagpasalamat sa Ginoo. And this will enter to ang text nga gibasa ganina. Atong text nga gibasa ganina, atong mahimo nga gitawag nga conclusion. And I will close. Okay? The Bible says, unsaon, because we have learned, importante kay para sa Ginoo ang magpasalamat, importante kay sa ato ang magpasalamat, ug dapat tong i-cultivate, so unsa tong angay buhaton. Verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. That's why we sing. That's why we praise the Lord. We have music. Atong kantahan ng Ginoo, atong awitan ng Ginoo, pagpasalamat. Serve the Lord with gladness. Pag-serve ka sa Ginoo, ayaw pag-serve sa Ginoo mga kaigsuunan nga nagmugot-mugot.
Ayaw pag-serve sa Ginoo nga napugos. Kung ang imong mama, okay lang sa iyaha nga maghugas ng plato nga nagbundak-bundak kasi imong tiil. Anay mama, okay lang na magbundak-bundak, basta kay mahuman na diha, kulang-kulangan akong trabaho. Kung okay ra sa iyaha, sa Ginoo dili pwede. You see? Di ba? Kaya nga naman mga kaigsunan, man imong ganti, imong reward kung nag-serve ka sa Ginoo nga walay kalipay. Di ba? Nakadumdum mo kang Nehemiah? Pagtanaw sa Haring Artaxerxes, o Nehemiah, nga nagbugot man lang ka nga naghatag sa kuwa, okay, siya may cupbearer. Hadlok sa ngapat yun siya sa hari. Nga naman, uy, unsa may katungod na ako, hari nga magmugod-mugot, samtang ga-serve sa imo because they were commanded before to be happy. Bisan pag namatyan sila, dapat silang maglipay mga kaigsunan, serving the Lord. Tanawa si gitawag nga Aaron. When ang iyang mga anak nag-serve og strange fire sa Ginoo, gisunog sila sa Ginoo. Tanawa si Aaron, bawal siyang mo? Hilak. You see, anang Moses, Aaron, ayaw pa kaulawing Ginoo, Aaron, ayaw pag hilak samtang ga-serve ka sa Ginoo. You see? You can cry for gladness, but you cannot cry for mourning before God. You see, when you serve Him, you must be glad. You see? And samot na, nga ang hinungdan nga nung namatay ang mga anak ang Ginoo pa gyud. You see? So, now, serve Him with gladness. Ang basahan magbadayon, come before His presence with singing. You see? Singing is very, very important mga kaigsunan. Singing make melody in your heart. And be sure, your singing is something ikalipay sa Ginoo. Naampoy mga pagkanta karon nga ikasuko sa Ginoo mga kaigsunan. You see, be sure that your singing is biblical. Be sure your singing is singing nga gikalipay o giganahan ng Ginoo. That's why we need to discover and learn and study. Mo ba gining gikalipay sa Ginoo? Because we must worship in spirit and in truth. Now, the Bible says in verse 3, know ye that the Lord, He is God. Acknowledge that He is God. It is He that hath made us, not we ourselves. We are His people and His sheep, and the sheep of His pasture. You see? The sheep of His pasture. Sometimes, di ba, naay panahon nga murag disagree ka. Submission. Anong word nga submission? Di ba? Sometimes, naay panahon nga murag disagree ka decision sa Ginoo. But mga kaigsuonan, ay hara ba ka mutuman sa Ginoo kung nag-agree ka? Meaning, wala ni mo gi-acknowledge nga Dios siya. Kaya nga naman, ay hara makamutuman kung nakaangay ka. Di ba? Submission means even though you don't understand, you submit, you follow. So even though you don't understand the plan of God, follow, submit. Enter into His gates with thanksgiving. You see? And these gates in our time today is the church. Enter the church with thanksgiving. And into His courts with praise. Be thankful unto His name and bless His name. Grabe pagpasalamat. For the Lord is good. His mercy is everlasting. And His truth endureth to all generation. So I hope mga kaigsuunan that you would learn to thank the Lord karon. So salamat nga ang Biblia nagpahinumdom sa tuwa kung unsa gid ay kaimportante ang pagpasalamat. So igsuon, I hope starting today, every morning you will thank the Lord for His loving kindness. Every evening you will thank the Lord for His faithfulness. Duol og sampit sa Ginoo. But this time, okay? Di ba wala man tay prayer request ganina? So look for a partner nga imong makauban, imong makaabay nga, and then istorya sa iya yung prayer request. Yung mga prayer request, istoryahan na mo sa inyong mga prayer request. And afterwards, after mo na mag-istorya sa mga prayer request, pag inampuay ta, and we will close itong atuang panimbahon karon. Okay, so look for a partner alang sa atuang pag-ampo.